Alam mo yung pagod ka sa biyahe, biglang nawala lahat ng antok pag alam mong kasal ng pamangkin mo. Ganito ang ganap namin nung lumuwas kami papuntang Lopez, Quezon. Mula Laguna, gabi na kami nakarating. Mahaba ang biyahe pero worth it kasi espesyal to. 3 AM Saturday, diretso na kami sa family ng bahay ni Yan. Pagdating namin, ramdam mo yung excitement, inaayusan yung groom, tapos na rin ayusan ng bride, lahat abala. Pagkatapos maayusan ng groom, kami naman ay pumunta na sa simbahan habang hinihintay ang bride. Kaunting photoshoot kasama ang kanyang best man at groomsmen. Ilang sandali pa, dumating na rin ang bride. Ito yung pinakahihintay ng lahat. Ang paglakad sa red carpet habang nakatingin ang groom. Halos nakakaiyak sa saya. At dito nga ay pagpasok naman ng nagagandahan at nagagapuhang mga abay ng mga kaibigan, kapatid, pinsan, at ang maging cute na anak ng kinasal. At ito na nga finally ang pinakihintay ng lahat, ang pagpasok ng bride. Pero yung moment talaga na nakakaiyak ay yung part ng magulang ng bride. Comment nga kayo kung nakaramdam din kayo ng ganitong eksena sa kasal. Upang makasabitib sila na yun. Hindi kita pagtataksilan, isuot mo ng pakailangan, ang singsing na ito, siyang sanla, ng aking pag-ibig at katapatan. Pagkatapos ng Aido ay pumirma na rin ang mga ninong at ninang. Lahat proud at masaya sa bagong mag-asawa. Ang mga abay naman, todo support sa role nila. At ito nga ang pinakahihintay ng lahat at syempre ng groom, ang kissing scene. But through the years it seems to me I need you more and more. At dito na nga nagtatapos ang kasal. Finally, official na silang husband and wife. After ng kasal, kita-kits naman sa resepsyon sa Santo Niño. Kahit maulan, tuloy pa rin ang kasiyahan. Pagdating namin, sobrang ganda ng venue. Dati-rati lang mga dahon ng saging at dahon ng nyog ang dekorasyon. Pero ngayon, level up na. Salamat sa Elis Catering, na isa rin pala sa ninang ng kinasal. Pero syempre, hindi mawala ang music team. Isa sa mga ninong ay maaari din palang tugtugin. Pagpasok pa lang, sumasayaw na agad ang mga abay. Ang gagaling umindak ng mga taga Quezon. Syempre, ang entourage ng ating mga abay, pangungunahan niya ng ating host. Thank you so much, man. God, yeah. 1, 2, 3. Yeah. Thank you so much. RSCN. Roll, pop, jump, pop, 1, 2, 3, and 4. Syempre, hindi mawala ang entourage ng bagong kasal. Palakpakan naman natin. Syempre, hindi mawala ang pag-game para sa mga boys. Tawanan, kulitan, at kunting competitive energy. After ng game, ito naman ang sweet moment ng dalawa, ang cutting cake ng bagong kasal. Simbolo ng kanilang pagsasalo sa tamis ng buhay ng mag-asawa. At syempre, hindi mawala dyan ang wine toast. Cheers para sa bagong yugto ng pagmamahalan nila. Dito talaga ako excited. Ito na yung pinakahihintay ng lahat. Ang sabitan, ang unang sayaw ng mag-asawa. Ito yung nakasanayan na dito sa Quezon o naging tradisyon ng paraan ng paghahanap buhay ng mag-asawa.
Unang sabit ng magulang na lalaki na aking kapatid na kahit nanay na maganda pa rin, animoy bagong withdraw. Unang sabit pa lang ay talaga namang parang tuduhan, parang hindi gumasto sa kasalan. Yun! Ang isinabit po ng ating mga magulang ni Lawrence, ang kanyang pong isinabit ay 100,000 at 500. Parang inulit yung sa panganay. At syempre susundan niyan lahat ng kamag-anak na lalaki magsimula sa kapatid, sa pinsan, sa tiyuhin at sa mga lola. Shoutout nga sa ating mga accounting na napipressure na sa pagbibilang. Kung 100k nga ang sinabit ng side ng lalaki, aba, saksihan naman natin ang side ng babae. Opo, marami bagong gawa pa kalabing. Okay, ang sinabi po ng mga magulang ni Edwin ay nakakahalaga po ng 110,000 pesos. Para po natin yung sabi mo. Papasana all ka na lang talaga sa lalaki ng sabit ng mga magulang ng kinasal. Sunod naman ang ninong at ninang. Grabe ang supportive at generous ng mga ninong at ninang. Dito nga ay tinawag na ang ninong sa kasal na si Ninong Leo, ang negosyante ng peso. Kaya naman po ay mga nagnanais magsulit ng mga bunang niyog o pras. Yan. Hanapin na pa kayo dito sa Trinyo. Leon at Ninang Ultra ng 20,100 pesos. Parang po natin. Sunod naman sumabit ay isa pang ninong na generous pa rin na nagmamayari ng tugtugin. 15,000 at 100 pesos. Maraming salamat po. Parang po natin ang Ninang Luli at Ninang Dina. At ang sunod naman sumabit ay ninang sa kasal na nagmamayari naman ng catering. 19,000 ang sinabot po. Walang anak at single. Walang anak. Walang single pa ay. Parang po natin ang Ninang Lila. Yan. At syempre ang kasunod na nga tinawag ay Ninang LB at Ninang Michael na nagkakahalaga naman ng 15,200. Syempre hindi rin magpapahuli ang ninong na Tiyo pa 11,000 ang kanyang sinabit. Ninong Noel 13,300. Ninang Tinang at Ninong Moncheng 12,700 pesos. Ninong Roderick 11,000 pesos. At kay Ninong Gonzales naman 11,400 pesos. Ninang LB 12,100 pesos. Ang kinita nga ng mag-asawa ay nagkakahalaga ng 443,688 pesos. At hindi pa nga nagpatinag, naghabol pa dyan ng mga tiyuhin, mga kapatid, kaya umabot din siya ng 450,000 pesos. 1,000 lang. Yay! Yapon pala magtatapos. 1 ton na lang. Dadagdagan pa to. Sasabuan na. Siyempre maraming salamat din sa ating host, si Conchal Manny Prudencio. Sukli ng 100. Nagdagdag pa talaga. Habang busy nga sa pagbibigay at pagbilang ng pera, gusto ko lang pasalamatan ang lahat ng tumulong sa aking kapatid. Salamat po sa effort, puyat, pagod ninyo at appreciated po namin lahat yon. Sa mga ninong, abay at sa mga nagdalaw, maraming salamat po sa inyo. At dito nga nagtatapos ang successful na kasal ni na Lawrence at Yen. Advice ko sa inyo na sana walang tahanan na mawawasak at wala ng bata na mangangarap na mabuo ang pamilya nila.